Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento po natin ngayong araw ay tungkol sa buhay ni Willie, isang batang mangangalakal na maagang namulat sa hirap ng buhay. Hindi siya nag-aaral tulad ng ibang bata na kaedad niya. Sa halip na nasa paaralan, hawak niya ang sako at namumulot ng mga basura mula sa tambakan. Bata pa lang ay inako na niya ang responsibilidad para buhayin ang kanilang pamilya dahil ang mga magulang niya ay walang ginawa kundi mag-away. Parehong batugan ang kanyang ina at ama at minsan pa ang kita niya ay pinipilit na kunin ng tatay niya at ginagamit lang itong pang-ambag sa inuman. Ganon din ang naging kapalaran ng kanyang matalik na kaibigang si Agassi. Sugarol naman ang nanay nito at wala ring pakialam sa kanya. Sila ang mga batang kahit hindi pa ganap na handa sa mga responsibilidad, ay ganap na nilang nararanasan at pinasan ang bigat ng mundo. Ngunit isang araw, habang nangangalakal sila, may natagpuan si Willie, isang luma at kalawangin na kalaykay. Sa unang tingin, karaniwan lamang itong gamit na pangkalaykay. Ngunit hindi nila alam na yun pala ang magiging simula ng isang pagbabago. Hindi lang sa buhay nilang magkaibigan, kundi pati na rin sa buong baryo. Ano kaya ang hiwagang dala ng kalaykay na yun? Mabuti kaya o masama? At bakit kaya sa dinami-dami ng nangangalakal ay kay Willie ito napunta? At ano kayang kapalaran ang naghihintay sa kanya? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Alas 7 ng umaga, sa isang tambakan ng basura sa tabi ng estero, 2 bata ang nakayuko. Naghahalongkat sila ng mga basura. Sila ay sina Willie at Agassi. Parehong 10 taong gulang. Parehas na payat, gusgusin, mukhang laging gutom at puyat. Bitbit ni Willie ang isang sako at kawit na kawayan. Si Agassi naman ay may lumang bayong na siyang pinag-iipunan niya ng mga bote at lata. Abalang-abala sila sa paghahalukay at masaya kapag may nakukuha silang mga basura na pwede pa nilang ibenta at pakinabangan. Wala silang pakialam kung mabaho dahil sanay na sila. Maya-maya pa ay bigla silang tumigil nang dumaan sa gilid nila ang isang grupo ng kabataang halos kaedad lang nila. "Willie, tignan mo sila oh. Ang linis nila. May bag pa. Tapos may libro. Ang gaganda ng uniforme nila." Oo nga eh. Ang swerte nila, no? Nakakapasok sila sa eskwelahan. "Sana ako rin may bag at notebook. Ang sarap siguro mag-aral, no? Gusto ko din maranasan pumasok sa school." Ako rin, Agassi. Pero paano natin magagawa yun? Halos araw-araw tayo nandito. Nandito sa basurahan, sa umaga at sa hapon. Naghahalukay ng mga lata, plastik at bakal. Paano tayo papasok sa school? Kaya nga ang hirap, no? Minsan naitatanong ko rin sa sarili ko kung bakit kaya hindi tayo pinapapasok ng mga magulang natin sa paaralan. Ewan ko. Ang tatay ko palaging lasing. Yung nanay ko naman walang pakialam. Palaging nasa tsismisan. Tsaka alam mo, sinabi ko sa kanila na gusto kong mag-aral. Pero ayaw nila. Wala daw silang pera.
Basta daw, makakakain ako, okay na daw yun. Ganun din sa akin eh. Ang nanay ko naman, laging nasa sugalan. Yung tatay ko, hindi ko naman kilala. Kaya heto, kumakayod ako para sa aming mag-ina. Ay nako, ang buhay nga naman. Muling napatingin ang magkaibigan sa mga batang naglalakad. Buti pa sila, no? Parang ang gaan lang ng buhay sa kanila. Magkano kaya baon nila araw-araw, no? Masarap siguro ang kinakain nila. Tayo, minsan, kahit agahan, wala eh. Kaya nga, nakakainis minsan no. Ay hindi pala minsan, palagi. Kaya lang, yun sa akin kasi, hindi ko naman masisisi ang nanay ko kung bakit siya ganun sa akin. Ang kwento kasi niya, matapos daw siyang buntisin ng tatay ko, iniwan siya at hindi pinanagutan. Kawawa no? Mabuti nga yun eh. At ikaw may dahilan na ganyan. Eh yung sa akin, talagang mga batugan. Ay, nako. Nakakainggit talaga. Sana balang araw, gumanda din ang buhay natin kahit papano. Balang araw? Pero paano kaya? Ang tagal na natin namamasura dito, wala pa rin nangyayari. Di man lang tayo umaangat. Araw-araw pang palubog tayo ng palubog. Eh kasi naman, hindi tayo nakakaipon eh. Kung sana makapag-ipon tayo ng kahit pa konti-konti. Baka sakali, makapasok din tayo sa school. Sana nga, magdilang anghel ka. Gusto ko nga matuto magsulat at magbasa ng maayos eh. Alam mo, minsan, nahihiya na ako eh. Hindi kasi ako marunong sumagot kapag tinatanong ako ng ibang tao. Ako rin. Pero malay mo, dumating talaga ang araw na yun. Kasi, dati may narinig ako eh. Sabi niya, kahit ano man daw ang estado mo sa buhay, dapat may pangarap ka. Kaya maski basurero tayo, dapat may pangarap pa rin tayo. Tama ka dyan. Kahit ganito tayo, may pangarap pa rin tayo. Teka, ano palang gusto mo maging paglaki mo? Ako? Gusto ko maging doktor. Talaga? Bakit? Kasi gusto ko makatulong sa mga mahihirap na may sakit. Eh ikaw, anong gusto mo maging? Ako? Gusto ko maging rapper. Yung sikat na nagra-rap. Yung magsisigawan ng mga tao paglabas mo ng stage. Tapos, sasabay sila sa kanta ko. Hay, ang sarap siguro ng ganon. Teka, yun lang ang pangarap mo? Hoy, wag mong nilalang lang yun. Pangarap ko kayang maging sikat. Wag ka. Pag dumating ang araw na yun, maiinggit ka sa akin kasi marami akong chicks. Hoy, hindi ako maiinggit no. Wala akong paki sa mga chicks. Paglaki ko, focus lang ako sa pangarap ko. Ako din. Kaso, paano ba natin yun maaabot kung dito lang tayo? 10 taong gulang na tayo parehas pero kahit isang araw, di pa natin nararanasan na pumasok sa eskwelahan. Pwede bang maging doktor maski hindi nag-aral sa elementary? Siyempre hindi pwede no. Pero, huwag ka mag-alala, Agassi. Alam ko may awa ang Diyos. Palagi lang tayong magdasal. Parati din natin siyang kulitin. Baka sakali, marinig niya tayo, di ba? Baka sakali, pagbigyan niya na tayo, o di ba? Sana nga. Sandaling natahimik ang dalawa. Tahimik nilang pinagmamasdan ang mga batang papasok sa eskwela. Malinis ang uniforme, kumpleto sa gamit, at may kasamang mga magulang na nakahawak pa sa kanilang kamay. Ramdam nila ang lungkot at inggit. Maya-maya pa, tumalikod si Willie. Yumuko siya at pinulot ang isang lumang lata. Inilagay niya yon sa kanyang sako na para bang gusto niyang ibaling doon ang kanyang atensyon. Matagal niya nang kinikimkim ang hinanakit sa kanyang mga magulang. Marami siyang tanong sa mga ito na di niya matanong dahil alam niyang wala rin namang sasagot sa kanya. Bigla siyang napasinghot ng malakas. Napansin naman yon
ng kaibigan niyang si Agassi. Teka, hoy Willie, umiiyak ka ba? Hindi ah. Ano lang to? Allergy. Anong pinagsasabi mong allergy? At tagal na nating namamasura, ngayon ka pa talaga nagkasakit ng ganyan? Hoy, pangmayaman lang yan, mahiya ka. Umamin ka na kasi, umiiyak ka no? Ayos lang yan. Ako nga rin eh, minsan umiiyak ako ng mag-isa eh. Oo na. Umiiyak ako. Kasi naman pakiramdam ko, walang nagmamahal sa akin. Ay nako, hayaan mo na. Di ka pa ba sanay? Bakit kasi sa dinabi namin ng tao na pwede nating maging magulang, sa kanila pa tayo napunta? Ano kaya naging kasalanan natin, no? Bakit tayo nagdudusa ng ganito? Hindi naman natin kasalanan to eh. Hindi naman tayo ang pumili ng ganitong buhay. Ang magagawa na lang natin, magsikap at magtiyaga. Sa bagay, tama ka. Salamat Agassi ah. Buti na lang, may kasama akong katulad mo. Kung ako lang siguro, baka matagal na akong sumuko. Ako rin naman eh, pareho tayo. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala ka. Mabuti na lang talaga at nagkakilala tayo. At parang kapatid na kita, sandigan at kakampi. Oo nga, wala rin naman tayong maaasahan sa pamilya eh. Kaya, ikaw na lang din talaga ang sandalan ko. O di ba? Kaya ayos lang yan. Kung anong meron tayo ngayon, ipagpasalamat na lang natin sa Diyos. Kahit gutom, pagod o mabaho tayo araw-araw, basta magkasama tayo, kakayanin natin. Tama ka, kakayanin natin. Kaya walang iwanan ha. Kung sakali man na maging doktor ka sa hinaharap at ako maging sikat na rapper, huwag nating kakalimutan tong pinagsamahan natin ha. Abay oo naman. Kaibigan, habang buhay. Oo, kaibigan, habang buhay. Ngumiti si Willie at dun unti-unting gumaan ang kanyang loob. Nagpatuloy na sila sa pangangalakal nila. Muli nilang nilanghap ang dumi at amoy ng bulok na basura. Ngunit sa kanilang mga puso, naniniwala silang darating ang araw na magbabago rin ang kanilang kapalaran. Habang iniaangat ni Willie ang sako na halos mapuno na ng bote at lata, muling may dumaan na mga estudyante. Saglit na natigilan si Willie at Agassi. Napatingin sila at bagamat muling sumundot ang inggit sa kanilang puso, hindi na ganon kabigat tulad kanina. Ngayon, mas malinaw na sa kanila na kahit hindi sila kabilang sa mundong yon, may daan pa rin silang tatahakin. Hindi man madali, alam nilang pwede pa silang mangarap. Bumuntong hininga si Willie, saka muling isinakay sa balikat ang sako niyang mabigat na sa dami ng laman. Tara na, ang dami na pala nating nakuha eh. Mabigat na to. Ibenta na natin kay Mang Erning para makabalik na tayo ulit dito mamaya. Oo nga, pero teka, akala ko ba lilipat na tayo ng ibang junk shop? Baka baratin lang tayo ulit nun eh. Hindi naman siguro. Marami-rami itong nakuha natin kaya mahihiyang mambarat yun. Saka kung lilipat tayo, hindi natin kabisado ang ugali ng ibang may-ari ng junk shop. Baka mamaya mas masama pa ang ugali ng mga yun. Mabuti si Mang Erning at kahit kuripot mabait sa atin. Binibigyan pa tayo ng libreng tubig at tinapay, di ba? Sabagay, tama ka. Saka kung lilipat tayo at hindi tayo magtagal sa ibang junk shop, baka wala nang tumanggap sa atin. Oo na, sige na. Mabilis na hinila ni Agassi ang bayong at inilagay sa lumang kariton na dala nila ng kaibigan. Tinulungan na din niya si Willie na mailagay din ang sako nito sa loob ng kariton. Ayos ah. Madami nga pala talaga ang nakuha natin.
Oo, at sigurado akong tiba-tiba tayo ngayon. May pambili na tayo ng masarap na ulam mamaya. Kaya nga. O ano, tara na. Tara, Mamaya, pag nakabenta na tayo bago tayo umuwi, ililibre kita ng palamig dun sa kanto para pampatanggal uhaw at pagod. sige ba? Sabi mo yan ha, wala nang bawian. Oo naman. Ako ang sagot ngayon, huwag kang mag-alala. Nang maisakay na ang lahat ng mga nakuha nila, itinulak na nila ang kariton papunta sa junk shop na kanilang suki. Samantala, pagkalipas ng ilang minuto, ay naibenta na nila ang kanilang mga kalakal. Matapos bumili ng palamig, ay umuwi na rin ang mga bata sa kani-kanilang mga bahay. At pagdating ni Willie sa kanila, agad na narinig niya ang malakas na boses ng kanyang mga magulang. Tulad ng dati, ay nagsisigawan na naman ang mga ito. Hindi na muna siya dumiretso sa loob, bagkus ay pumunta siya sa likod ng bahay at doon itinabi ang kanyang mga gamit. Doon na rin siya naglinis ng kanyang katawan at nagbihis. Patuloy sa pag-aaway ang kanyang tatay at nanay. Danilo, Diyos ko naman, araw-araw ka na lang bang ganyan? Wala ka ng ibang inatupag kundi puro alak. Abay, magkaroon ka naman ng pakialam sa pamilya mo. Magbigay ka naman ng pagkain natin. Huwag naman ganyan na puro sarili mo lang ang iniisip mo. Puro bisyo. Tigilan mo ako, Lourdes ha. Wala kang karapatan na sermonan ako. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang dinadala ko. Dinadala o tinatakasan? Ang hirap ng buhay. Hindi dahilan yan para pabayaan mo kami ng anak mo. Kung tunay kang padre de pamilya, abay maghanap ka naman ng paraan para kami mapakain. Hindi yung dyan mo na lang palagi nilalaan sa mga alak mo. Manahimik ka na ha. Napipikon na ako sa bunganga mo. Nagsasawa ka na? Talaga ba? Ikaw pang may ganang magsawa. Wala ka naman talaga silbi, di ba? O tignan mo yung kumari kong si Sean. Ang ganda ng buhay ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi masipag ang asawa niya. Matyaga, walang bisyo. Hindi kagaya mo. Batugan! Ano sabi mo? Ang yabang mo. Bakit mo ako ikukumpara sa ibang lalaki ha? Alam mo ba kung bakit ganun yung lalaking yon? Dahil hindi bungangera ang asawa niya. Hindi tulad mo. Halos lumawit na ang dila sa kakadaldal. Pesteng buhay to. Apat, talagang sa akin mo pa isisisi. Bakit ha? Kung inaalagaan mo lang sana ako ng tama, hindi ako magbubunga nga ng ganito. Pwe! Ikaw? Aalagaan ko? Inalagaan na kita nun, di ba? Pinakain, binihisan, binigyan ng lahat ng luho mo. Pero anong isinukli mo? Iniputan mo ko sa ulo. Hayop kang babae ka! Tigilan mo nga ako, Danilo. Huwag mong gawing santon sarili mo. Wala akong ginawang ganyan. Ikaw ang salot sa buhay ko. Ikaw ang unang nangaliwa. Ikaw ang unang nagkalat ng kahihiyan sa pamilya natin. Hoy! Huwag mong ibalik sa akin yan, ha? Kung hindi ka sana naging reklamador, hindi ako hahanap ng iba. Sino ba naman lalaki ang gugustuhin umuwi sa asawang bungangera? Lintik ka! Ganyan na lang palagi ang palusot mo. Napakahayop mo. Wala kang alam, kundi alak, sugal at babae. Wala kang kwenta. Inutil! Anong paki mo? May ambag ka ba sa mga ginagasta ko sa mga babae at alak? Pera ko lahat ng yun. At ikaw, para ka lang bato na nakadagan sa ulo ko. Kaya manahimik ka at huwag mo akong pakialaman. Walang hiya ka. Wala kang konsensya. Kung ayaw mo na sa akin, bakit di ka na lang lumayas at huwag ka nang bumalik? Lumayas? Sino ka para paalisin ako sa sarili kong bahay? Hoy, wala kang karapatan sa lahat ng to. Dahil lahat na nandito ay akin. Ako ang amo dito. At ikaw, habang nandito ka, gagapang ka sa ilalim ng anino ko. Ang sama mo. Napakasama mo. Grabe ka na. Tuluyan ng napahagulgol ng iyak ang ginang dahil sa inis sa mga katwiran ng kanyang asawa. Samantala,
ay ngumisi-ngisi naman si Mang Danilo habang nakasandal sa isang sirang upuan na gawa sa kawayan. Pulang-pula ang mga mata niya at nangingitim na ang labi dahil sa kakainom ng alak. Puro reklamo, puro reklamo. Wala nang ibang alam kundi magreklamo. Kahit na anong gawin ko, mali pa rin. Sino bang hindi mapapagod? Walang kakontentuhan. Ay nako, visit na buhay to. Sa mga oras na yon, nakatayo na si Willie sa may pintuan nila sa kusina. Hinintay niya munang sandaling tumahimik bago siya pumasok. Nakayuko siya at patuloy na pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hindi na siya nagulat. Sa totoo, ito ang palagi niyang naaabutan tuwing galing siya sa kanyang pamamasura. Ang tatay niya, palagi niyang naaabutang lasing at walang pakialam, at ang nanay naman niya ay nagbubunga hanggang sa halos mawalan na ng boses. Papasok na sana siya, pero muli niyang narinig ang boses ng kanyang ina. Napakamalas ko. Nakapangasawa ko ng batugan. Alam mo kung hindi ka tamad, hindi ganito ang buhay natin. Hindi ka ba naaawa sa anak natin? Kung hindi pa siya mangangalakal ng basura, hindi pa tayo makakakain. Eh di siya na lang ang magtaguyod sa atin. Tutal, siya lang naman ang magaling sa paningin mo, di ba? Wala na akong pakialam. Bumulong pa ng mura ang kanyang ama at narinig lahat yon ni Willie. Parang may tumusok sa kanyang dibdib. Gusto niya nang sumigaw. Gusto niyang ipaalam na napapagod na siya sa ganitong buhay nila. Pero pinili na lang niyang huwag nang magsalita. Napatingin siya sa paligid ng bahay nila. Tulad ng relasyon nilang magkakapamilya, butas-butas na halos ang lahat ng sulok ng barong-barong nila. Hindi na maayos ang bubong at ang mga dingding. Ilang sandali pa, nang wala nang nagsalita, ay saka siya patay mali siya na pumasok. Ibinaba niya sa mesa ang tira niya sa pandesal na ibinigay sa kanila kanina ni Mang Erning. Pilit niyang iniiwas ang tingin sa kanyang mga magulang, pero huli na. Agad siyang napansin ni Aling Lourdes. Oh, ayan! Ayan na ang anak mo, Danilo! Oh, tama-tama anak. Ano, kumusta? May dala ka bang pera dyan? May kaunti po kaming naibenta ni Agassi kanina. Doon po kay Mang Erning. Magkano ang kinita mo? 300 piso po. Aba, ayos ah. Akin na. Kailangan ko ng pera ngayon eh. Nag-aaya kasi mga barkada ko sa inuman. Kailangan ko ng pang-ambag. Hoy! Ang kapal na mukha mo. Huwag mong kunin ang pera niya. Naku, sinasabi ko sa'yo. Akin na nga yan. Sa akin may bigay. Para pambili natin ng bigas at ulam. Kung sa tatay mo yan ibibigay, nako. Wala na namang mapupuntahan yan kundi sa alak. Nag-agawan ng dalawa sa harap ni Willie. Ang 3 piraso na lukot na 100 piso ay halos mapunit na sa pangaagaw sa kanya ng kanyang mga magulang. Walang nagawa ang bata kundi bitiwan ang kanyang pera. Patuloy pa rin sa pagbabangayan ang dalawa. Sa loob-loob niya ay nagngangalit ang kanyang damdamin. Parang gusto niya nang sumigaw at ipagtanggol ang sarili niyang pinaghirapan. Pero pinili pa rin niyang manahimik dahil alam niyang sa sandaling magsalita siya, mas lalong lalala ang gulo. Naupo siya sa isang sulok at mula doon ay pinagmasdan niya ang kanyang mga magulang na parang buwitring nag-aagawan sa kapiranggot na laman. Hinayaan na lamang ito ni Willie. Naglatag na lang siya ng banig at saka natulog. Nagpahinga siya para meron ulit siyang lakas na mga lakal kasama si Agassi. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gising na si Willie at katulad ng halos araw-araw niyang nakagawian, hindi na niya inaasahan na ipaghahanda siya ng almusal ng kanyang ina. Lalo na at alam niyang hindi ito
ang nakakuha ng perang kinita niya kahapon. Tulog pa ito at naghihilik pa sa kanyang higaan. Sanay na siya sa ganun. Sanay na siya sa gutom. Habang nag-iisip, bigla niyang nakita mula sa bintana ang kanyang matalik na kaibigan. Tinutulak nito ang kanyang kariton. Willie! Willie, tara na! Dali! At baka maunahan tayo sa tambakan! Napangiti si Willie. Dali-dali siyang lumabas ng kanilang barong-barong. Pero bago pa siya tuluyang makalapit sa kaibigan, biglang sumulpot ang kanyang ama. Halatang inumaga na ito sa pag-inom. Namumungay ang kanyang mga mata. Mapula at nanlilisik. Hirap din itong maglakad. Parang kada hakbang ay tila matutumba. Amoy alak din ito. Oh, ito na ang anak kong magaling. Ang anak kong masipag. Mas galingan mo pa ang pangangalakal mo ah. Para naman, may pang-happy-happy kami ulit mamayang gabi. Pinagmasdan ni Willie ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit, pero wala siyang lakas ng loob para sumagot. Gusto niyang sumigaw, pero gaya ng dati, pinili niya pa ring manahimik. Sa gilid naman ay nakatingin lang si Agassi. Kita niya ang bigat sa mukha ng kaibigan. Hindi na bago sa kanya ang eksenang yon. Alam niyang si Willie ay hindi lang ang bigat ng kalakal ang pinapasan, kundi pati ang bigat ng sarili niyang pamilya. O sige, umalis na kayo. Dapat mas maaga pa para naman mas madami kayong kitain, di ba? Sabi nga sabihan, early worm catches the bird. Ay, baligtad yata. Naglakad na palayo si Mang Danilo. Sabay na pamura at nagpaalam na parang wala lang. Naiwan sina Willie at Agassi na parehong walang imik. Maya-maya ay ngumiti si Agassi at pinalo sa balikat ang kanyang kaibigan. O ano? Tara na, Willie! Tumango si Willie at sabay nilang itinulak ang kariton palayo. Pagdating nila sa tambakan, agad na bumungad ang malalaking bunton ng basura. Amoy bulok at nakakasulasok. Sa gilid, nakapila ang mga truck na sunod-sunod na nagbabagsak ng sako-sakong basura mula sa mga bahay, palengke at maging sa mga pabrika. Marami ng tao ang nandoon. Matatanda, kabataan at maging mga batang halos kasing edad lang ni Willie at Agassi. Pagkabagsak ng laman ng truck, parang piyesta ang eksena. Nagkakagulo at nagsisiksikan ang lahat. Kanya-kanyang agawan at hukay sa mga sako. Ang ibang nag-aagawan ay halos magsuntukan dahil sa pagkuha ng mga bote at lata na pwede pang maibenta. May ilan na naguhugas ng nakuha nilang plastik at bote sa maduming estero. May mga bata ring pawis na pawis, walang tsinelas at nagkakandara pa sa paghahanap ng kahit na anong pwede nilang mapakinabangan. Ang iba naman ay may daladalang timba para sa tira-tirang pagkain na mahahanap nila. Ito ang tinatawag nilang pagpag. Hindi pa man nagtatagal sina Willie at Agassi sa paghukay, ay may nangyaring hindi inaasahan. Biglang naitulak ng isang matandang lalaki si Agassi. Nahulog siya sa gilid ng tambakan at diretso sa mabahong estero. Agassi! Dali-daling iniwan ni Willie ang sako at tumalon sa gilid. Inabot niya ang kamay ng kanyang kaibigan. Mabilis niyang inangat si Agassi bago pa ito tuluyang lumabog sa malansang tubig. Hingal na hingal sila pareho. Basang-basa na rin ang kanilang damit. Dahil sa nangyari, ay pinili na lang muna nilang umupo at magpahinga. Mamaya na lang tayo mamulot. Kasi mamaya hindi na magulo.
Magsisiuwian na rin ng mga yan kapag puno na ang mga sako nila. Sa bagay. Pero pasensya ka na, Willie ah. Dahil sa akin, pati ikaw, naabala sa pamumulot. Ano ka ba? Ayos lang yun, no? Alangan namang pabayaan kitang malunod. Wala naman sasagip sa yung iba kasi lahat abala sa pagkakalkal. Kaya nga kasar naman kasi yung matandang lalaki na yun. Sinadya niya talaga akong itulak. Wala siyang pakialam kung mapahamak ako. Ano, gusto mo? Race ba ka natin? Sa taba niyang yun. Uy, ang tapang mo ah. Maski alam mo di natin kakayanin, gusto mo pa rin race bakan? Pababayaan na lang natin siya mambuli. Dinadaan-daan niya lang tayo sa palakihan ng katawan Aba, hindi pwede yun Hayaan mo na. Kung papatulan natin, baka mas malaking gulo pa yun. Baka mas lalong hindi na tayo makapunta dito, di ba? Sa bagay. Pero pangako ko sa'yo, kapag inulit niya yun, malilinti ka na talaga sa akin ng baboy na yun. Kalma! Wag mainit ang ulo. Pero grabe no, muntik na talaga ako dun. Kaya ikaw, mag-iingat ka na sa susunod Ay nako, ang hirap talaga kumita ng pera. Akala ng iba madali lang ang ginagawa natin. Akala ng iba, namumulot lang tayo ng basura tapos ayos na, may pera na. Pero hindi nila alam kung gaano kadelikado ang ginagawa natin. Kaya nga hindi nila alam na ganito. Maliban sa gutom at init, halos ilagay natin ang buhay natin sa alanganin. Tulad nung kanina. Aba, munti ka na mapahamak dun. Kaya nga kawawa naman tayo no. Ikaw, pinang-inom ng tatay mo yung kinita mo. Ako naman, pinansugal ni nanay. Ano kayang pwede nating gawin Ang hirap kumayod, tapos sila parang wala lang. Wala naman tayong magagawa Ganon talaga sila. Ay nako, tara na nga. Napatagal na ang kwentuhan natin dito. Nagkangitian sila. Maya-maya ay tumayo na silang muli at bumalik sa paghalukay. Muli nilang naamoy ang bulok na amoy ng basura pero hindi nila yon ininda. Ilang sandali ang nakalipas nang malapit nang mapuno ang sako nilang parehas. Biglang nakaramdam ng matinding sakit sa paa si Willie. Aray! Aray ko! Ano ba tong natapakan ko? Ang sakit! Naupo siya at napahawak sa kanyang talampakan. Nang tignan niya, may sugat ito at may konting dugo. May naapakan siyang tila matulis na bagay na nakabaon sa ilalim ng basura. Uy, Willie, ayos ka lang ba? Ano yan? Ano ba nangyari? Dahan-dahan niyang kinalkal ang parte ng basurahang tinapakan niya. Ilang tambak din ng plastik ang kanyang inalis. Hanggang sa bumungad ang isang kalawangin at sirang kalaykay. Mahaba ito, gawa sa bakal at halatang matagal nang nakabaon sa tambakan. Ay, ito pala. Nakatapak ako ng kalaykay. Ito. Oo nga no. Pero teka, aba mukhang mabigat yan Mabibenta mo ng mahal yan kay Mang Erning. Ha? Sure ka? Sino naman bibili ng kalawanging kalaykay? Wala naman na itong silbi. Hindi natin alam. Pero kasi bakal pa rin yan Sayang naman, kunin mo. Ilagay mo sa kariton. Dagdag kita din yan. Napaisip si Willie. Totoo nga naman. Kaya't imbis na itapon, inilagay niya ang kalaykay sa kanilang kariton. Ngunit nang mailagay niya ito doon, may napansin siyang kakaiba sa kalaykay. Para kasing biglang nagbago ang anyo nito. Naging makinang, lalo na nang nasikatan ng araw. Ngunit sa isang kisap mata, bumalik din ito sa itsurang kalawangin. Ano yun? Bakit ganito ang pakiramdam ko sa kalaykay na to? Napakunot ang noo ng bata. Muli niyang hinawakan ang kalawanging kalaykay. Pero sa pagdampi muli ng kanyang balat, ay may naramdaman siyang kakaibang init na parang
may dumaloy pang kuryente. Muli niyang tinitigan ito at nakita niyang muli itong kumislap. Ngunit sa bawat kisap mata ay bumabalik ito sa pagiging ordinaryong kalawanging kalaykay. Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't parang namumutla ka dyan? Kasi Agassi, itong kalaykay, hindi siya ordinaryo. Halika, tingnan mo. Anong hindi ordinaryong sinasabi mo? Ay nako, Willie. Gutom lang yan. Kaya kung ano-ano nang naiisip mo. Saglit na natameme si Willie. Itinaas niya ang kalaykay at iniharap yun kay Agassi. At nakita nga niya na kumislap itong muli. Mas maliwanag. Ngunit bago pa mapansin ng iba, ay mabilis din itong bumalik sa dati. Ano? Nakita mo? Sabi ko naman sa'yo kumislap siya. Ano? Wala naman ako nakita eh. Ordinaryong bakal lang yan. Hindi, Agassi. Sigurado ako, hindi to ordinaryo. May kakaiba talaga dito. Nagkatinginan silang dalawa. Ayokong ibenta to. Pero, dito lang muna siya sa kariton mo Iuuwi ko na lang sa bahay namin. Oo, sige. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paghukay hanggang sa mapuno na nila ang kanilang mga sako. Nang matapos, magkahalong pagod at tuwa ang naramdaman ng dalawa habang sabay nilang itinutulak ang kariton na puno ng kalakal. Hingal na hingal sila sa pagod pero alam nilang sulit ang lahat ng yun dahil sigurado na naman ang malaki-laking kita nila. Habang naglalakad ay nagkwekwentuhan sila tungkol na naman sa plano nila para sa perang kikitain nila. Sigurado ako, mas marami tayong mauuwi ngayon. May napulot akong tanso kanina eh. Alam mo, sigurado ako na makakapag-uwi tayo ngayon nang hindi bababa sa 500 piso. Talaga? Saan mo napulot? Ang galing mo naman. Ako pa ba? Alam mo, pag nakuha ko na ang pera, bibili na ako kagad ng pagkain sa karinderya ng pagkain. Ano, gusto mo bago tayo umuwi, kumain muna tayo? Pero kung ibibili natin sa karinderya, mababawasan na yung pera natin. Ano naman kung mabawasan? Di ba? At least, matitikman natin yung pinagpaguran natin. Mapapawi ang gutom natin. Kesa naman pagdating natin sa bahay natin kukunin lang ng mga magagaling nating magulang. Wala man lang ititira para sa atin. Sa bagay. O sige, ako na din. Gusto ko makatikim ng menudo. Wow! Ang sarap siguro nun. Ako naman yung adobo. Naku, sigurado ako mabubusog tayo nito. Magdadalawang kanin ako. Nagkatawanan ang dalawa. Ilang minuto pa'y natanaw na nila ang maliit na junk shop ni Mang Erning. Kumakaway na ito kagad sa kanila nang makita silang pagdating. Si Mang Erning ay nasa edad 50. Medyo malaki ang tiyan at balbas sarado. Palaging may sigarilyong nakasubo sa kanyang bibig. Nasa harap ito ng shop at nakaupo sa lumang monoblock chair habang panay ang hitit buga ng sigarilyo. Tumayo na ito nang makalapit sila. Oh, eto na ang 2 suki kong masisipag. Ano ang dala nyo ngayon? Tignan ko nga. Tulad pa rin po ng dati, Mang Erning. Mga bakal, bote at lata. At saka, may bonus. May tanso po. Talaga? May tanso kayo? Ang galing nyo naman. Alam nyo bang mahal yun? Opo, kaya nga po nung makita ko sa tambakan, kinuha ko kagad at itinago sa ilalim ng kariton ko para di nila makita. Mahirap na, baka agawin pa sa akin. O sige, akin na yung mga nakuha nyo. Hinila ng dalawa ang kanilang kariton at isa-isang inilabas ang mga bote, lata at bakal. Mabilis na tinignan ni Mang Erning. Kinakalansing ang mga lata at binibilang ang mga bote. Mang Erning,
Heto po yung mga tanso, oh. Tignan nyo. Siguro mahigit 2 kilo din po ito. Aba, ayos yan ah. Madami nga. Magaganda mga nakuha nyo. Sige, timbangin nating lahat ng mga to. Kinuha ni Mang Erning ang kanyang lumang timbangan at isinalang ang kanilang mga kalakal ayon sa uri nito. Habang ginagawa niya yon, napansin niyang may kakaibang bagay na nakasilip sa gilid ng kariton. Isang kalawangin at tila sirang kalaykay. Agad na kumislap ang mata niya. Iniwan niya ang ginagawa at lumapit siya. Hinawakan niya yon. Maganda to ah. Isang antik na kalaykay. Nakuha niyo din ba to sa basurahan? Opo. Doon din po sa tambakan. Bakit po, Mang Erning? Bakit hindi niyo pa sinama sa mga binibenta niyo? Abay dagdag kilo din to para sa bakal. Ay, hindi ko po ibibenta, Mang Erning. Iuuwi ko po sa amin. Ha? Bakit naman? Aanhin mo ang ganito. Wala lang po. Alam mo, wag mo nang iuwi. Bibiling ko to sa'yo. Gusto ko to Naku hindi ko po talaga ibibenta yan Kalaykay lang naman to Luma na. Basura na to. Sayang kung itatabi mo lang sa inyo. Hindi mo na to mapapakinabangan. Sige na. Ibenta mo na lang sa akin. Magkano ba ang gusto mo? Po? Ang sabi ko, magkano gusto mo? Hindi po talaga Mang Erning. Pasensya na po kayo. 500 para sa kalaykay na to. Wag na po. Hindi ko po talaga ipinagbibili yan, Mang Erning. O sige, 1,000. Pambili mo na yan ng kalahating sakong bigas. Matagal-tagal nyo rin kakainin yon, sayang. Ayaw mo ba nun? Gusto po. Pero kasi... Naku, ibenta mo na. Baka mamaya magbago pa ang isip ni Mang Erning Sayang na sayang talaga. Pera na yan, partner. Napatingin si Willie kay Mang Erning. Hindi niya mapigilang mapansin na tila sabik na sabik ang matanda sa kanyang kalaykay. Pakiramdam niya ay may alam ito tungkol sa kalaykay at doon lalong tumibay ang hinala niya na hindi ito basta bakal. Sorry po, Mang Erning. Hindi po talaga Hindi ko po ibibenta yan kahit magkano po ang alok nyo sa akin. Sandaling nagdilim ang muka ni Mang Erning. Hindi na siya ngumiti. Bagkus, tumitig siya kay Willie na parang sinusuri ang kaluluwa nito. Sigurado ka ba, bata? Nako, kung alam mo lang kung ano ang pinapalampas mo. Sigurado po ako, Mang Erning. Tumaas ang tensyon. Si Agassi hindi alam ang gagawin, habang si Willie naman ay hinawakan ng kalaykay na parabang pinoprotektahan ito. Sige na nga, ayaw mong ibente. Okay lang, walang problema. Hindi na sumagot pa si Willie. Imbis ay inayos niya ang kalaykay at muli itong ibinalik sa kariton. Lumapit na ulit ang matanda sa kanyang timbangan at agad na pinresyuhan ang dala nilang mga kalakal at pagkatapos ay nag-abot ito ng bayad. Pero ramdam ng dalawang bata ang biglang paglamig ng pakikitungo nito. Seryoso na rin ang kanyang muka. Hindi na rin sila pinamerienda nito tulad ng dati. Hanggang sa umalis na silang dalawa. Lagot, nagtampo ata sa'yo si Mang Erning. Bakit naman kasi di mo pa binenta sa kanya yan Sayang kaya yung pera, biruin mo 1,000. Hindi sayang yun. Alam mo, may pakiramdam akong kakaiba ang kalaykay na to, kaya gusto niyang bilhin kahit magkano. Alam mo yun? Jack, na mas mahal pa ito dun sa perang inaalok niya, kaya hindi sayang. Ano ka ba? Ha? Sa palagay mo ba ganon? Sure ka? Mahal ang bagay na yan? Hindi nga. Sigurado nga ako, Agassi. Basta itatabi ko muna to Huwag mong sasabihin sa iban tungkol dito Oo na. Teka, bakit ang weirdo mo? Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ngunit hindi nila namalayan sa likod nila
ay nakatanaw pa rin sa kanila si Mang Erning at pinagmamasdan silang dalawa. Nagsindi muli ito ng sigarilyo at may malamig na ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Tahimik ang buong paligid nang dumating si Willie sa kanilang barong-barong. Nagtaka siya dahil hindi siya sanay sa ganong klase ng katahimikan. Medyo kinabahan siya ng mga oras na yon at inisip na baka may masama nang nangyari sa mga magulang niya. Maingat siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Bitbit niya ang kalaykay. Ipinasok niya agad ito sa kanyang kwarto at itinago sa ilalim ng kanyang katre. Dito ka muna ha. Hindi ka kasi pwedeng makita ng iba eh. Pagkatapos ay lumabas na siya, pero muling bumalik sa loob nang maalala na baka biglang dumating ang mga magulang niya. Agad niyang inilabas ang kinita niya at itinago ang mahigit 200 piso. Tapos ang 300 ang kanyang maingat na inilapag sa ibabaw ng katre. Sadyang itatago niya ang sobrang pera para kung sakali man na agawin sa kanya ng ama ang perang pinaghirapan niya, ay may matitira pa rin para sa kanya at magagamit niya kapag kailanganin niya. Paglabas niya, ay wala rin sa kusina ang kanyang ina. Binuksan niya ang kaldero at nakitang wala itong laman. Binuksan din niya ang mga kawali, ang lagayan ng plato at iba para alamin kung may nakatagong ulam o anumang pagkain, pero talagang wala. Nang suriin niya ang lalagyan ng bigas, doon siya mas lalong nanlumo. Wala rin kahit isang butil na bigas. Hanggang sa napabuntong hininga na lamang siya. Lumabas na siya ng tuluyan at naligo. Pagkatapos ay agad siyang nagbihis. Sinuot ang isang lumang t-shirt at shorts na halos butas-butas na. Lumabas na siya ng bahay pagkatapos makuha ang pera niya. Plano niyang sunduin si Agassi at sabay silang kakain sa karinderya tulad ng kanilang napag-usapan kanina. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay napansin niya ang kumpulan ng mga tao sa may kanto at sa gitna ng kumpulan namataan niya ang kanyang ina na si Aling Lourdes. Nakita siya nito at agad na sinenyas ang lumapit. Nagmano siya, ngunit nagulat siya nang bigla siyang hilahin ito palayo sa karamihan. Anak, kumusta ang kita? Nakarami ka ba ng kalakal? Ayos lang po, Nay. Nakaipon po kami ni Agassi. Medyo marami-rami rin po. Agad na gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ng ginang nang marinig yun. Ay, salamat. Mabuti naman at naunahan ko din ang tatay mo sa lintik na perang yan. O akin na, dali. Ibigay mo sa akin ang kita mo. Kailangan kong bumili ng bigas at konting ulam. Wala lang kalaman-laman ang kusina natin. Pero, Nay... Anong pero? Teka, huwag mo sabihin kinuha ng tatay mo. Naku, akala ko pa naman mauunahan ko ng batugang yon. Buwisit talagang buhay to. Sandali lang po, Nay. Nasa akin pa naman po talaga yung pere. Pagdating ko po kasi dun sa bahay, wala naman pong tao dun, saka... Hindi na natapos ni Willie ang dapat niyang sabihin dahil agad na kinalkal ng kanyang ina ang kanyang bulsa at kinuha doon ang 300 piso. Wala na ba, anak? Ito na lang ba talaga? Wala na po. Yan lang po, Nay. Akala ko ba madami? Marami na po yan, Nay. Puno po ang kariton namin sa kita na yan. Ganun ba? Bukas mas damihan nyo pa, ha? Para malagdagan yung nabibili kong bigas. Ay, ang hirap ng kalagayan natin sa totoo lang. Isang kahit isang tuka talaga. Nang marinig ito ni Willie, agad na nagpantig ang kanyang tenga. Gusto na sana niyang sagutin ng ina dahil sa tono nito, para bang siya pa ang nagrereklamo, gayong halos siya na ang kayod kalabaw
para masuportahan ang batugan niyang ama at ina. Mga magulang na walang ginawa kundi umasa sa kanyang inuuwing kita. Pero kahit ganon, pinipili pa rin niyang manahimik. Madalas ay galit siya sa nanay niya, ngunit may mga pagkakataong naaawa rin siya rito. Sige anak, babalik na ako doon ha? Sige po nay, pero ano po bang ginagawa niyo dito? Bakit po ang daming tao? Saglit na lumingon ang ginang, pabalik sa kumpulan. Sabay ibinulong sa kanya. Nakikiusyoso kasi kami. Ang sabi nila, inaswang daw ang bahay na ito kagabi at namatay ang bagong panganak na sanggol. Ano nay? Totoo po ba yun? Oo anak. Yun ang pinag-uusapan ng lahat eh. Lahat kami nag-iingat. Nakakatakot. Sinong mag-aakala na mangyayari to dito sa atin? Napailing si Willie. Hindi siya naniniwala sa kwento ng kanyang ina. Para sa kanya ay katang-isip lamang marahil yon ng mga tsismosa sa lugar nila. Bago pa man siya makapagtanong muli, ay umalis na sa tabi niya ang kanyang ina at bumalik na sa grupo ng mga nag-uusap. Tahimik na lang na tumalikod si Willie at nagpatuloy sa kanyang lakad. Hindi niya nanilingon pa ang kanyang ina. Nang makarating siya sa bahay ni na Agassi, agad siyang kumatok. Ilang sandali lang ay bumukas kagad ang pinto at sumilip ang kaibigan niya. Oh, andiyan ka na pala eh. O bakit ganyan naman ang mukha mo? Parang luging-lugi ka. Ano nangyari? Ano kasi? Ikaw na lang muna ang pumunta sa karinderya. Wala na kasi akong pera eh. Ha? Bakit? Ayun, kinuha na naman ng magaling kong nanay. Pinampuhunan na naman dun sa tong-it. Kahit tinago ko na ang pera ko, nakita pa rin niya. Halos subaran nga ako para lang makuha lahat ng pera ko. Hala, ganun ba? Hayaan mo na. Ako, meron akong naitabing 200. Halika na. Ililibre na lang kita. Talaga? Oo. Kasya naman siguro sa atin to, no? Makakakain pa rin tayo ng masarap. Tara na. Salamat ha. Mabuti ka talagang kaibigan, Willie. Sus, ang drama naman ito. Sige na, tara na at baka maubusan pa tayo ng minudo at adobo eh. Ngumiti si Agassi at tumango. Sabay silang naglakad papunta sa karinderya. Maya-maya ay bigla niyang naisip ang nasagap niyang balita sa may kanto kanina. Agassi, alam mo, may namatay na baby dito sa atin. Ang sabi, inaswang daw. At naniniwala ka naman. Hindi naman totoo mga kwentong ganyan sa baryo natin eh. Yun nga din ang naisip ko eh. Ang mga tao talaga, no? Palagi na lang kapag may nangyayaring hindi maintindihan o hindi pangkaraniwan, isinisisi palagi nila sa aswang. Kawawa naman tuloy ang mga aswang. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa nakarating sila sa karinderya. Agad silang umorder ng 2 kanin at tig-isang order ng adobo at minudo. Sarap na sarap silang dalawa sa kanilang pagkain. Nang matapos kumain, ay parehong napabuntong hininga ang dalawa dahil sa kabusugan. Grabe, ang sarap! Sana maulit-uli. Sana nga. At sana sa susunod, ako naman lilibre. Salamat ulit, Willie ah. O ba? Basta sa susunod, galingan mo na sa pagtatago ng pera mo. Para hindi na nakukuha sa'yo. Oo na. O siya, tara. Umuwi na tayo para makapagpahinga. Babalik pa ba tayo dun mamaya? Kung gusto mo, hindi na muna. Ayos lang naman eh. Sige, bukas na lang ulit ng madaling araw kung ayos lang sa'yo. O sige, gusto ko rin. Kaso si nanay ko, baka magtanong yun kung bakit hindi ako lumabas para mangalakal. Ay nako, bahala siya. Ipapanalangin ko na lang na sana manalo siya para good mood at hindi ako mapagalitan. Tutulungan kita magdasal, wag ka mag-alala. Sige na, uwi na ako ah. Okay.
Umuwi na ang dalawa sa kanilang mga bahay. Pagdating ni Willie sa kanilang maliit na barong-barong, ay nadatnan niya doon ang kanyang ina. Nagluluto ito sa kusina. Nay, nandito na po ako. Ay nako, mabuti naman at dumating ka na. Saan ka ba galing? Di po ba nagpaalam po ako kanina na pupunta po ako kila Agassi? Ay oo nga pala. Nasaan po si tatay? Ba't parang hindi ko po nakikita? Hay nako anak. Huwag mo lang hanapin ng wala. Mas mabuti na rin na wala yon. Tahimik ang buhay natin kapag wala siya. Walang gulo, walang away. Kaya wag mo nang alalahanin kung nasaan siya. Nanay naman hindi naman po pwede na hindi natin alamin kung nasaan po si tatay. Siyempre, pamilya pa rin po natin siya. Pamilya ba ang turing sa atin nun? Hindi naman. Mas pamilya pa nga niya ang barkada niya, no? Mabuti pa makain na lang siya ng aswang para wala na akong problema. Ikaw talaga, Nayo. Wag naman po, kawawa naman po si tatay. Napabuntong hininga na lamang si Willie. Totoo rin naman ang sinabi ng kanyang ina na para silang hindi pamilya kung ituring ng kanyang ama. Ngunit bilang bata, may bahagi pa rin sa puso niya na naghahanap ng isang ama kahit wala man lang siyang maramdamang malasakit mula rito. Hayaan mo na ngayon, anak. Baka mamaya masira pa ang mood ko at hindi sumarap tong niluluto kong ulam. Sayang naman. Ano po bang niluluto nyo, Nay? Nagluluto ako ng kare-kare. Si Aling Nena kasi nagpautang ng karne ng baboy. Kaya kumuha ko ng isa. Pang 1 linggo naman ang bayad Umutang po kayo ng karne? Saan ho kayo kukuha ng pambabayad nyo dyan? Di syempre sa'yo, anak. Ikaw lang naman ang inaasahan ko. Malakas ka, masipag ka. Sigurado kung kayang-kaya mong doblehin ang kita mo. Po? Pero Nay, hindi po ako makina, bata lang po ako. Tsaka na hindi po madali ang ginagawa ko Ang hirap nga po ng buhay, tapos umutang pa po kayo. Hindi na kumibo ang kanyang ina. Bagkus ay nagpatuloy na ito sa pagluluto na para bang wala itong narinig. Napahawak na lamang si Willie sa kanyang sintido dahil sa biglang pagsakit ng kanyang ulo. Nay, matutulog na po muna ako Pagod na po ako. Sige anak. Mamaya gigisingin na lang kita. Kapag nakaluto na ako, ha? Hindi na po. Kumain na po ako sa karinderya. Nilibre po ako ni Agassi. Walang sigla na pumasok ng kanyang kwarto ang bata. Humiga siya sa katre at pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. At ilang segundo lang, masarap na ang kanyang tulog. 3:00 ng hapon nang gisingin si Willie ng kanyang ina. Willie, anak. Baka naman nasasarapan ka na masyado sa tulog mo. Abay, mangangalakal pa kayo ni Agassi ngayong hapon, di ba? Sayang ang oras, ano ka ba? Biglang napabalikwas ng bangon ng bata, pero agad din siyang sumimangot nang maalalang wala pa silang plano ng kanyang kaibigan na mamasura sa oras na yon. Nay naman hindi po kami lalabas ngayon ni Agassi. Napag-usapan na po namin na magpapahinga po muna kami. Ano? Magpapahinga kayo? At bakit naman? Sayang kita niyo para sa araw na to. Inaasahan ko pa naman na may pambili tayo ng dagdag na bigas para bukas. Wala naman pala. Hindi na sumagot pa si Willie sa kanyang ina. Bagkus ay ibinaon niya ang muka sa unan. Pilit na nagpipigil ng inis. Nakatingin sa kanya ang kanyang ina. Halatang di nasisiyahan, pero hindi siya kumibo at napabuntong hininga na lamang. O sige na. Kung hindi talaga kayo lalabas ngayong hapon, anak, baka pwede naman pakilinisan yung likod ng bahay natin. Aba, malapit ng pamugaran ng ahas. Hindi na siya tumingin sa kanyang ina. Tumangulang siya ng maraan. Pagkaalis nito, muli siyang napasimangot. Tumagilid siya sa higaan at doon niya inilabas ang sama ng loob na kanina pa niya pinipigilan.
Ano ba naman to? Kahit kailan talaga wala na akong pahinga. Laging kita, laging trabaho. Akala mo naman hindi ako napapagod. Bata lang ako, no? Pero parang ako ang tatay at nanay, ah. Ako na lang lahat. Hindi ba nila naiisip na bata ako? Na minsan gusto ko ding magpahinga, maglaro at matulog ng mahaba. Parang di ako bata kung ituring nila. Para bang isa na akong matandang alipin sa sarili namin bahay. Napapikit siya at huminga ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tapos, papayagan nga hindi mga lakal kaso hindi ka pa rin nila pagpapahingayin. Pati ba naman oras ko para sa sarili ko ay kukunin pa? Ako na lang lagi. Ako na lang at ako. Matapos ang mahabang litanya niya sa sarili, ay pinilit na niyang bumangon. Pagkababa ng higaan, agad niyang naalala ang kalaykay na itinago niya sa ilalim ng kanyang katre. Maingat niyang inilabas ito. Balak niya itong gamitin upang mapagaan ang kanyang paglilinis sa lugar na pinapalinis ng kanyang ina. Panay pa rin ang bulong at mga himutok niya habang palabas ng kwarto. Pagdating niya sa likod ay nakita niya ang napakakapal na mga tuyong dahon. Agad niyang ginamit ang kalaykay. Ngunit sa unang hagod pa lang, ang mga dahon ay biglang naging maliliit na piraso o butil-butil na parang buhanging ginto. Kumikinang ito sa sikat ng araw. Napaatras si Willie, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Yumuko siya at dinampot ang maliliit na butil. Muli niyang kinalaykay ang mga dumi at muli lahat ng dinaanan ng kalaykay ay nagiging buhangin na kumikislap. Hala, ano to? Anong nangyayari? Ang mga dumi at dahon, naging ginto. Ginto ba talaga to? Napatitig siya sa hawak niya at muli ay kanyang inumpok ang mga dumi gamit ang kalawanging kalaykay. At sa ikatlong pagkakataon, ganun pa din ang nangyari. Nagsimula siyang pagpawisan. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso at halos napanganga sa tuwa. Agad siyang kumuha ng mapaglalagyan ng mga butil-butil na ginto. Pinulot niya ang mga ito at isinilid sa lalagyan. Sinigurado niyang walang masasayang kahit na konti. Habang patuloy siya sa kanyang ginagawa, hindi niya mapigilan ang mag-isip. Kung totoo ngang ginto ang mga to, naku, hindi lang pamilya ko matutulungan ko. Matutulungan ko din si Agassi. Yes, mayaman na kami. Hindi na kami magugutom kahit kailan. Hindi na kami mangangalakal ng basura para lang makakain. Ang galing! Salamat po, Panginoon ko. Isa tong malaking biyaya para sa aming magkaibigan. Umislap ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng pag-asang umangat at makabawi sa buhay. Pero bigla siyang natigilan. Napasandal siya sandali at pinagmasdan ng kinang ng mga butil ng ginto na nasa kanyang paligid. Totoo ba talaga to? Hindi ba ako nananaginip lang? Pero kung sakali man totoo, o kapag tama nga ako, hindi ko lang babaguhin ang buhay namin. Tutulong din ako sa mga nangangailangan. Tutulong ako maski sa maliit na paraan. Saka, matutupad na ang pangarap namin ni Agassi na makapag-aral. Ayos! Ipinagpatuloy niya na ang kanyang ginagawang paglilinis at pag-iipon ng ginto. Samantala, nang malapit ng makakalahati ang kanyang lagayan, ay inisip niyang tama na yon. Ayaw niyang abusuin ang hiwaga ng kanyang kalaykay. Kaya naman, itinigil na niya ang paggamit dito. Maingat niyang ibinalik ito sa ilalim ng kanyang higaan. Kasunod nun, itinabi na rin niya ang bote na may lamang maliliit na piraso ng ginto at saka tinakpan ng kumot.
Sakto naman, nang matapos siyang gawin, ay saka naman niya nakita ang kanyang ina na nakatayo sa may pinto at tila pinapanood siya sa kanyang ginagawa. Natigilan ang bata. Ano bang ginagawa mo dyan? Wala po. Nag-aayos lang po ako ng higaan. Anong nag-aayos? Kanina pa kitang nakikita. May inilagay ka dyan sa ilalim. Ano yon? Wala po, Nay. Wala po akong tinatago. Umiling siya ng mabilis, ngunit si Aling Lourdes ay hindi naniniwala sa kanya. Lumapit ito at sinimulang kalkalin ang ilalim ng kanyang higaan. Nasaan yon? Naku, ikaw na bata ka, ha? Huwag mo akong gawing bulag, ha? Alam ko, may nakita akong inilagay mo dito. Kita ko! Oh, ayan ha? Inilagay mo dito yung kalaykay. Bakit ka naglalagay ng basurang gamit dito, ha? Saka ano to? Biglang nanlaki ang mga mata ng ginang nang makita ang bote na may lamang makikinang na butil. Ano to? Anak? Ginto ba ito? Po, ang ginto hindi po ah. Laruan lang po yan, akin na po. Wala pong kwenta yan. Laruan? Eh bakit ganyan ang kilos mo? Para kang magnanakaw na ayaw magpahuli. Saan mo ba nakuha to? Ninakaw mo ba to? Kanino? Hindi po na, hindi ko po yan ninakaw. Hindi naman po kasi ginto yan eh. Buhangin lang po yan, Nay. Pero hindi siya nakinig. Binuksan niya ang bote at naglagay ng ilang piraso sa kanyang palad. Maya-maya pa ay napangiti. Aba, mukhang mga ginto nga ito. Natigilan ang bata at napalunok. Pilit niyang itinago ang kanyang kaba. Hindi po na, hindi po yung ginto. Ako lang po talaga may gawa niyan eh. Laruan lang po yan talaga, Nay. Anong laruan ang sinasabi mo? Kitang-kita ko, Willie. Kumikinang oh. Hindi mo ba alam na malaking pera to? Yayaman na tayo nito, anak. Akin na lang to, ha? Hindi mo pa naman kailangan na maraming pera eh. Nay, wag naman po. Akin po yan, laruan ko po yan. Wag niyo pong dalhin. Pero mabilis na isinuksok ni Aling Lourdes ang bote sa kanyang damit. Nak, kung saan mo man ito kinuha, bumalik ka doon. Baka marami pang ganito. Damihan mo ha. Punuin mo sa susunod ha. Pero Nay, kasi po... Umiling si Aling Lourdes at agad na nagtungo sa pinto. Sige na, aalis na ako. Ako nang bahala rito. Baka ito na ang sagot sa lahat ng paghihirap natin. At hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Aling Lourdes. Lumabas na siya ng bahay, dala ang bote at hindi na muling nilingon ang anak. Naiwan si Willie sa silid at mag-isa siyang natulala. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kanyang ulo na parabang sasabog na anumang oras. Ang malas naman oh. Bakit ba niya nakita? Sayang talaga. Labis ang naging panghihinayang ng bata nang kunin ng kanyang ina ang naipon niyang ginto. At dahil sa sama ng loob, kinuha niya ang kalaykay at naglakad papunta sa bahay ng kaibigan. Nang makarating siya sa bahay ni na Agassi, nakita niya itong naglilinis din ng kanilang bakuran. Partner! Nang makita siya ni Agassi, ay bigla itong napakamot sa ulo at ngumiti. Kinawayan niya ito. Oh, bakit napasyal ka? Akala ko ba'y magpapahinga ka ngayon? Tapos na, nakatulog na ako. Eh, anong ginagawa mo dito? Tsaka bakit parang malungkot ka? Ano na namang nangyari sa'yo? Si nanay kasi, hindi ko maintindihan. O bakit? Ano na namang ginawa ni Aling Lourdes? Siguro pinipilit ka niyang mga lakal, no? Nako, wag mong dibdibin. Kasi ganun din yung nanay ko eh. Pinipilit ako mga lakal. Dahil sayang daw yung kikitain ko ngayon. Eh hindi ako pumayag. Kaya heto, pinaglinis ako ng bakuran. Ganun talaga siguro ang mga nanay. Kaya nga eh. Pero,
Mas grabe pa si nanay ngayon. Basta, hindi ko na alam kung paano ko siya kakausapin. Pero halika na. Dali, may papakita ko sa'yo. Sigurado ako matutuwa ka. Naku, mukhang kakaiba to ah. Siguraduhin mo lang na matutuwa ako ah. Kasi, bad trip ako kanina kay nanay. Baka madagdagan pa ang inis ko. Oo, sigurado ako matutuwa ka kung bahala. Tara, doon tayo sa likod ng bahay nyo. Tapos kumuha ka ng lalagyan natin. Ha? Para saan ba talaga yun? Ang dami mo pang pa-mystery effect eh. Para ka namang engot eh. Basta, huwag ka na nga magreklamo. Pag nakita mo to, malilimutan mo lahat ng problema mo, promise. Pagdating nila sa likod ng bahay, agad na inayos ni Willie ang kalaykay. Pinagmasdan siya ni Agassi na may halong inis at pagtataka. Ala, ano yan? Bakit dala mo ang kalaykay na yan? Huwag mong sabihin na tutulungan mo ako maglinis. Bakit mo pa ako dinala dito sa likod? Tapos ko na dito eh, pabira ka naman talaga oh. Loko ka talaga eh. Teka lang kasi, ang ingay mo. Manood ka na muna. Hinagod ni Willie ang mga natirang dahon at dumi sa bakuran ni na Agassi at sa isang iglap, ang bawat naipon nito ay nagiging butil ng ginto. Nanlaki ang mga mata ng kanyang kaibigan. Halos malaglag ang kanyang panga sa gulat. Ano to? Bakit naging ginto yung mga dahon? O diba? Ang galing. Sabi ko na sa'yo eh. Hala, grabe. Sige pa nga, ihagod mo pa dali. O ayan. Hala, totoo nga. Ang galing. Nagiging ginto ang mga dumi. Paano nangyari yun? Yung kalaykay. Oo, mahiwaga ang kalaykay. Ang swerte mo naman, Willie. Maswerte tayo. Ano ka ba? Para sa ating dalawang swerting ito. Ito na yun. Ito na yun, partner. Hindi na tayo magugutom. Hindi na tayo mangangalakal ng basura. Sandaling natahimik si Agassi. Tumingin siya sa kanyang kaibigan at saka ngumiti. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng hirap nila, naisip pa rin ni Willie na isama siya sa swerte. Kaya lang may problema tayo, Agassi. Hindi pa natin alam kung talagang totoo to. Siguro hintayin na lang muna natin si nanay kung ano magiging epekto ng pagbebenta niya. Kasi kanina, yung naipon ko doon sa likod ng bahay namin, nakita niya eh. Kinuha niya. Tapos kung totoong ginto yun, sasabihin ko sa'yo. O eto, sa'yo na. Ibenta natin pag sigurado ng ginto to. Sige. Kaya lang. Kaya lang ano? Kung ibinenta na ng nanay mo ang ginto nyo, baka marami nang makaalam. At kung marami makaalam, baka matuklasan nilang dahil yun sa mahiwagang kalaykay mo. Baka agawin yan sa'yo at maging mitya pa ng buhay nyo. Hindi agad nakasagot si Willie. Tumingala siya at pilit na pinipigilan ang kanyang pagkabahala. Maigpit niyang hinawakan ang kalaykay. Hindi niya naisip kagad ang problemang yun, lalo na at alam niya kung gaano ba katsismosa ang kanyang nanay. Lagot, hindi ko naisip yun ah. Anong gagawin ko ngayon? Baka maging delikado ang buhay ko nito. Hindi ko rin alam eh. Bahala na nga. Sige, alis na muna ako. O sige, ingat ka sa daan ha. Usap na lang tayo ulit bukas. Pagkatapos ng kanilang usapan, agad na umuwi si Willie. Habang naglalakad pa uwi, panay ang isip niya sa kung ano ang mangyayari kung sakali na madiskubri ng iba ang tungkol sa kanyang mahiwagang kalaykay. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa kanilang bahay. Agad na sinalubong siya ng katahimikan. Wala pa si nanay at tatay. Magagabi na. Wala pa rin. At dahil wala siyang kasama, siya na lang ang kumuha at sumandok ng kanin at ulam na natira mula pa ng tanghali. At pagkatapos ng kanyang hapunan, dumiretso na siya sa kanyang kwarto para matulog at magpahinga ng maaga. Ngunit hindi naman siya dalawin
ng antok. Mabilis na lumipas ang oras. Unti-unti nang dumidilim ang paligid. Tahimik na ang baryo. Ngunit ilang saglit pa, biglang umingay. May mga kaluskos na nanggagaling sa labas. Tapos ay may mabahong amoy din ang biglang umalingasaw. Willie, Hala, sino yun? Bakit may tumatawag sa pangalan ko? ibigay mo sa akin ang kalaykay, Willie. Akin na! Napakagatlabi ang bata. Tinig niya ang tinig na yon mula sa labas ng dingding. Isang boses na parabang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi niya alam ang gagawin sa pagkakataong yon. Naunahan siya ng takot. Maigpit niyang hinawakan ang kalaykay. Hindi! Hindi ko ibibigay ang kalaykay sa kahit na kanino! Hindi mangyayari yun! Talaga ba? Paano kung sabihin ko sa'yong ang buhay ng iyong ama ang magiging kapalit niyan kung hindi mo yan ibibigay sa akin? Ano? Anong ibig mo sabihin? Nasa akin ang tatay mo at hawak na kita sa leeg ngayon. Kailangan mong mamili ang kalaykay na yan o ang buhay ng iyong ama. Biglang may umalingasaw na mabahong amoy. Para bang nabubulok na karne na nahalo sa amoy ng dugo. Kasabay nito, yumanig ang kanilang munting bahay sa lakas ng kalabog sa pinto. Hindi! Hindi ko ibibigay sa iyong kalaykay! Hindi mo ako matatakot! Sunod-sunod na nagkaroon ng ingay. Waring may matatalas na kuko ang humahagod at kumakalmot sa kahoy na pinto. Parang pilit na binubutas. Ang mga dingding ay kumakalabog. Tila may malakas na puwersang gusto itong gibain. At muling umalingasaw ang mas nakakapandiring amoy na halos mapaduwal na ang bata. Naging malikot ang kanyang mga mata. Lalo na at may nakikita siyang aninong dumadaan sa may bintana. Nagsimula na siyang kabahan ng mga oras na yon. Lalo na at alam niyang hindi matibay ang kanilang bahay. Anumang sandali ay maaari itong bumigay. Ngunit tinibayan niya ang kanyang loob. Ayaw niyang ipakita o ipadama ang kanyang takot. Umalis ka na! Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi ko ibibigay sa iyong kalaykay kahit na anong mangyari! Ang bata ay napapapikit. Nanginginig na sa takot. Bigla na lang isang napakalakas na kalabog ang umalingaw-ngaw at tuluyang bumigay ang isang bahagi ng kanilang dingding. Pumasok ang isang napakapangit na nilalang. Ang balat nito ay kulubot, kulay abo, at ang mga ugat ay maitim na halos lumitaw na sa kanyang balat. Mahahaba ang kuko at may mapupulang mga mata. Ang bibig nito ay nakanganga. Tumutulo ang malapot na laway at nakalitaw ang mahahabang pangil. Napaatras si Willie. Hawak pa rin ang kalaykay. Ibigay mo sa akin yan. Hindi yan para sa'yo. Mabilis na lumapit ang aswang. Ang matatalim nitong mga kuko ay halos dumapo na sa kanyang leeg. Ngunit sa mismong saglit na itinapat ni Willie ang kalaykay, nagbago ito ng kulay. Naging isang gintong kalaykay at naglabas ito ng nakakasilaw at matalim na liwanag. Parang tinamaan ng kidlat ang aswang at napaurong itong bigla. Sumigaw ito sa sakit habang ang kanyang balat ay tila nagbaga at naglabas ng parang abo. Pero imbis na tuluyang matumba, lalo lang itong nagalit. Ipinakita nito sa bata ang mas nakakatakot pa niyang anyo. Tinubuan ito ng pakpak na malaki at naging anyo ng isang pinaghalong tao at hayop. Ngunit imbis na magpadala sa takot, ay mas lalong itinapat ng bata ang kalaykay sa aswang. Sa sandaling yon, nagsimulang magliwanag ng mas matindi ang sandata. Ang bawat ngipin ng kalaykay ay naglalabas
ng tila apoy na ginto. Lumayo ka! Lumayo ka! Hindi mo ako matatalo! Hindi ako natatakot sa'yo! Lumayo ka, aswang! Mabilis na sumugod ang aswang. Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na inihampas ni Willie ang kalaykay sa hangin. Tinamaan muli ang aswang at napahiyaw ito. Sabay nagliyab ang kanyang pakpak at unti-unting nagkapunit-punit. Nagpatuloy ang paggamit niya ng kalaykay. Bawat bira sa hangin ay may kasamang maliliit na butil ng ginto na lumilipad at dumidikit sa balat ng halimaw na parabang sinusunog ito. Hindi ito maaari! Paano mo nabuhay ang kapangyarihan ng kalaykay? Bata ka lang! Hindi yan dapat na mapasayo! Magiging hadlang ka sa mga plano namin! Namin? May kasama ka pa! Napangisi ang aswang nang magtanong ang bata sa kanya. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Oo, marami kami. At hindi kami titigil hanggat hindi nakukuha yan. At kung makuha ko yan sa'yo, kakainin kita ng buhay. Wala akong ititira, maski ang buto mo ay dudurugin ko. Hindi ako natatakot dahil alam kong malakas na sandata ang hawak ko. At ang bagay na to, gagamitin ko to hanggang sa huling hininga ko. Itinaas niya ang kalaykay at sa muling paghampas nito sa hangin, biglang lumakas ang ihip ng hangin na tumama sa aswang. Napaatras ito at tumilapon pabalik sa sirang bahagi ng dingding. Doon ay biglang nagbago ang anyo nito at muling nagmistulang tao. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang lalaki. Sandali niya itong tinitigan. Sinubukang kilalanin, pero hindi niya na yon nagawa dahil mabilis na tumakbo at tumakas na ang lalaki. Pagkatapos tumakas ng lalaking nag-anyong aswang, unti-unting nanghina si Willie. Bigla siyang napaupo sa sahig. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya na napigilan ang lahat ng takot at panghihinang kanina pa niya pinipigilan. Humagulgul siya habang paulit-ulit na pinupunasan ang kanyang muka gamit ang manggas ng kanyang lumang t-shirt. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Habang nakaupo siya roon, biglang dumating ang kanyang ina. Si Aling Lourdes, ibang-iba ang anyo kanina. Nakasuot na ito ng maganda at bagong bestida. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang magagandang gintong alahas at sa kanyang kamay ay may hawak itong isang maayos na bag. Napatigil sa pag-iyak ang bata. Aba, ano nangyari dito? Bakit nasira ang bahay natin? Sinira mo ba, anak? Hindi po ako, Nay. Nay, ano po kasi? May pumasok po na aswang dito kanina. Inatake po ako. Ano ka mo? Aswang? Abay, bakit? Pati ba 10 taong gulang na bata pinupuntirya ng mga aswang ngayon? Opo, Nay. Muntik na nga po niya akong patayin eh. Kakainin daw niya ako. Nay, muntik na po ako mamatay. Abay, ganun ba? Hayaan mo na yon. At least buhay ka pa naman, di ba? O heto, may binili akong panghapunan mo. Masarap yan. Pritong manok, saka may burger. Sige na, kumain ka na. Natigilan si Willie. Hindi siya makapaniwala sa inasta at sinabi ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwalang parang walang pakialam ang taong inisip niyang unang dadamay sa kanya at papawi sa nararamdaman niyang takot. Ngunit parang wala itong pakialam. Nay, muntik na akong mamatay. Natatakot po ako. Tinignan lang siya ng ina. Diretso itong nagpunta sa kusina at ipinatong ang dalang pagkain sa mesa. Huwag mo nang isipin yan. Wala naman na yung aswang
Ang mabuti pa halika na rito at tikman mo na tong dala ko. Dali na, masarap to. Alam mo bang naibenta ko na ang mga nakuha mong ginto? Grabe, ang laki ng pinagbentahan ko. Ngayon, bukas baka pwedeng bumalik ka dun sa lugar na pinagkunan mo ng mga ginto. Kumuha ka ulit ng mas marami ha, para makabili tayo ng sasakyan at mapagawa na natin tong bahay natin. Mas maganda at mas malaki. Nanlaki ang mga mata ni Willie sa kanyang narinig na sinabi ng kanyang ina. Ano po, Nay? Muntik na akong mamatay kanina. Tapos yan po agad ang nasa isip nyo. Pera, ginto. Nay naman, bakit? Ngumisi ang kanyang ina at saka tumango. Oo naman, bakit naman hindi? Ito na ang pagkakataon natin, Willie, para yumaman. Kapag marami na tayong pera, hindi ka na mangangalakal. Makakapag-aral ka na at hindi ka na pagtatawanan ng iba. Basta gawin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Kumuha ka pa ng maraming ginto para tuluyan na tayong yumaman. Napakuyom ng kamao si Willie. Hindi niya na napigilan ang galit. Tumayo siya at tumitig sa kanyang ina habang patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha. Nay, ganyan na lang po ba talaga kayo? Pera na lang po ang mahalaga sa inyo. Nakita mo, Nay. Takot na takot ako pero imbis na yakapin at aluin ako, anong ginawa mo? Inuutusan mo akong manguha ng ginto? Ganon? Nay naman. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Ginagawa ko lang ang lahat para sa'yo. Para sa atin. Sa kinabukasan natin. Hindi. Dahil ginagawa nyo yan para sa sarili nyo lang. Para sa alas, para sa luho, para sa pera. Hindi nyo ako iniisip. Ang mahalaga sa inyo, yumaman kayo. Magbihis ng maganda. At magyabang sa mga tao. Hindi ka nga nag-aalala na wala na ang tatay. At hindi na nakakauwi. Anong klaseng asawa ka? Natigilan si Aling Lourdes. Wala itong maisagot sa sinabi ng kanyang anak. Alam mo ba, Nay? Ang sakit-sakit po. Ang sakit sa pakiramdam ko. Parang hindi niyo ako anak eh. Para lang akong isang gamit na pinapakinabangan niyo. Wala kayong puso. Sa totoo lang, mas nakakatakot po kayo kaysa sa aswang na nakalaban ko. Sakim ka! Sakim! Nanlaki ang mga mata ni Aling Lourdes sa kanyang narinig. Hindi niya kinaya ang mga salitang yun. Sa sobrang galit, sinampal niya si Willie ng malakas. Napatigil si Willie at natulala. Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako ng ganyan ha. Wala kang utang na loob. Kung di dahil sa akin, wala ka sa mundong to. Ako ang nagpapakain sa'yo, ako ang bumubuhay sa'yo. Tapos ganyan ang igaganti mo sa akin. Napatulala si Willie. Hawak-hawak ang kanyang pisngi na halos mamula sa sampal ng kanyang ina. Samantala, nakatayo si Aling Lourdes sa harapan niya. Mabilis ang paghinga dahil sa sobrang galit. Napansin ng ginang ang hawak na kalaykay ni Willie. Agad niyang itinutok ang tingin doon. Nakita niyang bigla itong naging ginto. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Teka, paanong... Willie, naging ginto ang kalaykay mo. Akin na yan. Malaking pera yan, sayang. Nay, hindi po. Hindi sa'yo to. Mas lalong nag-init ang ulo ng ginang. Bigla niyang inagaw ito mula sa kanyang anak. Nag-agawan silang dalawa. Naihagod ang kalaykay sa sahig at ang bawat dumi na nadadaanan nito ay siyang nagiging gintong butil. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lourdes. Naku! Ibig sabihin, diyan ang galing ang mga gintong butil. Ah, totoo nga. Willie, ito na ang
bagay na mag-aahon sa atin sa hirap. Magiging mayaman na tayo. Mas mayaman pa sa mga mayayaman nating kapitbahay. Halos mabaliw sa tuwa ang ginang. Ang matinding pagnanasa sa yaman ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Kahit mariing hinahawakan ni Willie ang kalaykay, pinilit niya itong hatakin mula sa kamay ng bata. Nag-agawan silang dalawa. Tama na, Nay! Huwag niyong kukunin to! Nay, nasasaktan ako! Tama na! Tama na, Nay! Ngunit hindi pa rin nagpatinag ang ginang. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mga mata ni Willie nang tuluyang naagaw na sa kanya ng ina ang kalaykay at itinaas pa ito ng ginang na parabang isang tropeyo ng tagumpay. Akin na to, Willie. Wala ka nang magagawa. Ako ang gagamit nito. Ako ang magiging pinakamayaman sa lugar na ito. Tandaan mo yan! Kaagad na hinagod ng ginang ang kalaykay sa marumi nilang sahig. Pero biglang nag-init ang hawak niya. Napaso si Aling Lourdes. Nabitiwan niya ang kalaykay at agad na napaurong. Namula ang kanyang palad na tila ba napaso ng apoy. Halos mangitim ang balat sa bahagi na humawak sa hawakan ng mahiwagang bagay. Aray ko! Aray, ang sakit! Hindi niyo pala to kayang gamitin, Nay. Hindi to para sa inyo. Hindi to para sa mga sakim na tulad nyo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lourdes. Halata ang pagkagulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Pinilit pa niyang damputin muli ang kalaykay. Ngunit sa tuwing lalapit ang kanyang kamay, ay parabang may puwersang nagtutulak palayo sa kanya. Umiling si Willie. Pinulot ang kalaykay at muling niyakap ito ng mahigpit. Hindi ito laruan, Nay. At hindi ito kasangkapan para magpayaman. Matuto kayong magsikap. Huwag kayong batugan. Tumahimik ka. Wala ka talagang silbi, bastos ka. Sana, ipinalaglag na lang kita noon. Nagulat si Willie sa narinig mula sa kanyang ina. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya akalaing maririnig niya ang ganong klase ng salita sa kanyang ina. Nay, bakit po kayo ganyan? Anak niyo ako. Sarili niyo akong dugo. Anak? Oo, tama ka. Anak nga kita. Pero, ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. Lintik kang bata ka. Anong sinabi niyo? Anak kita sa pagkakasala. Anak kita sa ibang lalaki. Ano? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ako anak ni tatay. Oo. Ibang lalaki ang tatay mo. Tanga kasi ako eh. Dahil sa kahinaan ko, nasira ang relasyon namin ng asawa ko. Mabuting tao yung dati. Masipag, mabait, walang bisyo. Pero nang nalaman niyang buntis ako, doon nagsimula ang kalbaryo naming mag-asawa. Dahil sa'yo. Dahil sa kasalanan kong ikaw ang naging bunga. Hindi totoo yan. Bakit niyo po sinasabi sa akin to? At saka, bakit niyo naman ako sinisisi? Bakit kasalanan ko ba na nagkamali kayo? Ako ba ang dahilan kung bakit nagbago ang tatay? Hindi ko hiningi na ipanganak mo ako. Hindi ko pinili ito. Oo, wala kang ang kasalanan na ipanganak ka. Pero ikaw ang palaging nagpapaalala ng kasalanan ko. Araw-araw kitang nakikita at araw-araw ko naaalala ang kahihiyan ko. Tapos ngayong pagkakataon na para makabawi sa lahat ng mga kasalanan dulot nun, ipagkakait mo pa. Madamot ka. Madamot! Yang kalaykay na yan, kaya niyang baguhin ang buhay natin. Kaya please lang, gumawa ka ng maraming ginto para matapos na ang usapang ito. Hindi po. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako susunod sa inyo. Kung ayaw mo kong sundin, bahala ka. Wala ka talagang silbi, buwisit ka.
Ngayong ayaw mong ipagamit yan sa akin. Pwes, hindi mo na yan magagamit. Ipapaalam ko sa ibang tao ang tungkol sa bagay na yan. Tignan ko lang kung makaligtas ka. At nang sandaling yun, lumabas ng bahay ang kanyang ina. Dala-dala ang bag na puno ng pera at mga alahas. Naiwan si Willie. Muling umiyak at niyakap ang kanyang kalaykay. Naiwan si Willie sa gitna ng kanilang sirang tahanan. Nakaupo siya sa malamig na sahig. Sa unay tahimik lang siyang umiiyak. Ngunit habang patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang init na nanggagaling sa kalaykay. Naramdaman niyang parang dinadamayan siya ng kalaykay sa sandaling yon. Para siyang nagkaroon ng karamay. Kaya naman dahil dun, mas lalo niyang naisip na hindi niya ito maaaring ipagkaloob sa kahit na sino. Hindi to pwedeng maagaw ng iba. Ang gamit na to, hindi lang siya para sa pagpapayaman. Kahit hindi ko pa alam kung para saan talaga to, alam kong may dahilan kung bakit to napunta sa akin. Marahil ay may misyon akong dapat nagampanan. Huminga ng malalim ang bata at pinunasan ang kanyang luha. Makikita sa kanyang mga mata ang kanyang matinding paninindigan na sa kabila ng mga sugat at sakit na dinanas niya ng gabing yun, alam niyang may mas malaki pang dahilan kung bakit napunta sa kanya ang mahiwagang bagay na yun. At sa katahimikan ng gabi, nagpasya siyang magpahinga. Isinara niya ang pinto ng kanyang kwarto at habang nakahiga, pinikit niya ang kanyang mga mata at iniisip ang mga susunod na araw. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit batid niyang hindi na siya ang dating bata na mahina at walang laban. Ngayon, dala niya ang bigat ng isang kapalaran na magbabago hindi lamang sa kanya, kundi pati sa mga taong nasa paligid niya. Hanggang sa unti-unti nang nilamon ang bata ng antok. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog, nagising siya. Madilim ang paligid at wala siyang makita. Ngunit maya-maya ay biglang may lumitaw na nilalang sa kanyang harapan. Biglang lumiwanag ang paligid. Nakita niya ang isang matandang lalaki na may mahaba at kulay abong buhok. Ang balat nito ay kulubot na. Hawak nito ang isang gintong kalaykay. Nagpakilala ito bilang si Lakapati, ang diwata ng kasaganahan. Sinabi nitong siya ang dating nagmamay-ari ng mahiwagang kalaykay. Kayo po ang may-ari? Para saan po ba yan? Ngumiti ang diwata at lumapit sa kanya. Sinabing ito ay sagisag ng buhay at kabuhayan. At kapag ginamit ito ng tama, ito'y nakakapag-ipon ng biyaya. Ngunit kung sa kasakiman, ito ay nakapagbibigay ng kapahamakan. Itinaas ito ng diwata. Bigla itong nagliwanag. Naglabas ito ng mga butil na parang mga buto ng halaman. At ilang sandali pa, ang mga nahulog sa lupa ay biglang tumubo. Naging palay, mais, mga gulay at iba pa. Ganito ang kapangyarihan ng kalaykay, Willie. Kaya nitong magbigay ng pagkain at kabuhayan. Ngunit hindi lang yon. Maaari mo ritong gamitin laban sa kasamaan. Ikaw ang napiling bagong tagapangalaga dahil dalisay ang iyong puso. Ibinigay ko ito sa iyo upang tapusin din ang laganap na kasamaan dito sa inyong baryo, upang mapuksa ang aswang na palihim na ng bibiktima ng mga tao. Tumigil sandali ang diwata
at muling nagsalita. Ikaw lang ang karapat-dapat na lumaban. Ikaw ang magiging sandigan ng mga taong walang laban sa dilim. Alagaan mong mabuti ang Kalaykay. Sa tamang panahon, ipapakita nito ang kabutihang nakalaan para sa iyo. Pagdilat ng mga mata ni Willie, pawis na pawis siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nakatabi sa kanya ang mahiwagang Kalaykay. Hindi niya alam kung panaginip lang yun, pero alam niyang totoo ang lahat ng sinabi ng diwata sa kanya. Kinabukasan, pagkagising niya, agad niyang pinuntahan si Agassi. Nang makita ang kaibigan, agad niyang sinabi ang lahat ng mga nangyari sa kanya ng gabi. Nagulat ang kaibigan sa kanyang mga kinuwento at halos hindi makapaniwala. Ngunit ang mas lalong gumimbal sa kanya ay nang sabihin ni Willie na mukhang kilala niya kung sino ang aswang na umatake at ito ang gusto niyang puntahan ng mga oras na yon. Sino? Si Mang Erning. Ha? Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko alam eh. Basta, kung gusto mo, alamin na lang natin kung siya nga ba talaga. Halika na, puntahan natin. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa. Nagpunta sila kagad sa junk shop. Sarado ito at walang ni isang tao sa labas. Naku, walang tao. Pasukin natin. Ano? Nababaliw ka na ba? Bakit tayo papasok dyan? Masama yun. Hindi siya pinakinggan ni Willie. Itinulak nito ang gate at agad naman yung bumukas. Wala nang nagawa si Agassi kundi ang sumunod sa kaibigan. Dumiretso sila sa loob at tinunto ng direksyon papunta sa pahingahang kwarto ng lalaki. Sumilip sila sa bintana at doon nila nakita si Mang Erning na nakahiga sa sahig. Nanginginig ito at halatang nahihirapan. Nakahubad ang kanyang pang-itaas kaya lantad sa kanila ang katawan nito. At doon napansin nilang parang nasunog ang kanyang braso, pataas sa balikat hanggang sa halos kalahati ng kanyang balat. Napansin nilang patuloy ang pagkasunog, parang nilalamon ng apoy na hindi nila nakikita. Biglang pumasok si Agassi. Mang Erning, ano nangyayari sa inyo? Nilingon sila ng lalaki. Pagkakita niya kay Willie at sa Kalaykay na hawak pa rin ito, ay namilog ang kanyang mga mata. Doon napatunayan ni Willie na siya nga ang aswang na umatake kagabi. Lalo na nang makita niya ang bahagyang paghaba ng pangil ng matanda habang nakatingin sa kanya. Ngunit hindi ito makakilos. Halatang hinang-hina. Maya-maya pa ay bigla silang nakarinig ng mga ungol mula sa silid na nakasara. Nagkatinginan ang dalawang bata at dali-daling pinuntahan ang pinto. Binuksan nila ito at tumambad sa kanila ang ilang tao na nakagapos at may busal sa bibig. At doon nanlaki ang mga mata ni Willie nang makita niya ang kanyang kinikilalang ama. Agad niyang nilapitan ito at kinalas ang tali. Willie! Willie, salamat anak! Salamat iniligtas mo ko! Utang ko sa'yo ang buhay ko, anak! Niyakap siya ng lalaki at doon unang naramdaman ni Willie ang init ng yakap nito. Pagkatapos nun ay kinalagan pa ng dalawang bata ang mga tali ng ibang biyag sa loob ng silid. Halata ang matinding paghihirap na dinanas ng mga ito. Puno ng pasa, ng sugat at bakas sa kanilang muka ang matinding gutom. Nang makalaya, may ilang naghurumintado at gustong bugbugin ang aswang. Pero nang makita nila ang kalagayan nito, napahinto sila. Hindi na kailangan madumihan pa ang ating kamay. Ang Diyos na mismo ang humatol sa kanya. Tahimik na tumango ang iba. May ilang umatras
at umuwi na. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang nangyari. Mabilis din dumami ang tao sa loob at labas para makiusyoso. Ang mga tao ay nagsiksikan. Bawat isa ay gustong masaksihan ang nangyayari. Gusto nilang makita ang halimaw na sikretong nananalasa sa kanilang baryo. Habang nagkakagulo ang mga tao, ang nakahandusay na si Mang Erning ay unti-unting kinakain ng paso kahit wala namang apoy. Ang kanyang ungol ay palakas ng palakas. Naghirap ito ng todo, lalo pa at maraming nakatingin sa kanya na parang hinihintay ng lahat ang kanyang kamatayan. Sa huli, isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan. At pagkatapos nun, ay bumalong ang katahimikan. Dahan-dahan itong nalusaw sa mismong sahig ng kanyang junk shop. Walang natira kundi abo at amoy ng pagkasunog. Pagkaraan ng araw na yon, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Nawala na ang banta ng aswang at isang bagong pag-asa ang sumibol sa kanilang komunidad. Samantala si Willie, imbis na gamitin ang kalaykay sa pagpapayaman, ay ginamit niya ito para palaguin ang mga pananim ng mga magsasaka. Dahil sa tulong nito, naging masigla ang mga tanim. Dumami ang mga ani, dumami ang biyaya sa kanilang baryo, at sumigla ang kabuhayan ng lahat ng mga tao. Ganon din si Agassi. Ang buhay ng kanilang ina ay nagbago. Ang gintong ipinatago ni Willie sa kaibigan ay ibinigay na niya dito. Nakapagpatayo sila ng kanyang ina ng maayos na bahay at nangako ang ina ni Agassi na magbabago na at hindi na muling magsusugal. Ngunit hindi lang ang pamilya ng kaibigan ang nagbago, kundi maging ang kanyang ama na dating lasenggo at walang direksyon ay natuto ng magpigil at nagsimulang magbanat ng buto para makatulong sa kanilang kabuhayan. Ang kanyang ina naman na minsan binalot ng kasakiman ay bumalik sa kanilang bahay. Labis ang pagsisisi nito matapos manakawan at muntik nang mapahamak dahil sa mga dala niyang alas at pera. Doon niya naunawaan na walang halaga ang kayamanan kung ang kapalit naman ito ay kapahamakan at pagkasira ng kanyang pamilya. Masayang masaya si Willie dahil naayos ang lahat ng bagay sa pamilya. Bagamat hindi na ipinakilala sa kanya ang tunay na ama, mahalaga para sa kanya ay nagkapatawaran na ang kanyang ama at ina at pinili nilang ayusin ang buhay nila. Para kay Willie, sapat na ang makitang nagkaayos at nagkapatawaran ang mga taong mahalaga sa kanya. Araw-araw ay gumagaan ang pakiramdam niya. Ang dating mga sigawan at away ay napalitan ng tawanan, at yun ang pinakamagandang biyaya na natanggap niya sa buong buhay niya. Ito ay ang magkaroon ng tahanan na puno ng kapayapaan at pagmamahalan. Tahimik siyang nagpasalamat, lalo na at unti-unti niya nang nararamdaman, lalo na sa kanyang kinikilalang ama, na bagamat nagkulang sa kanya ng pagmamahal noon, ay nagbago na at bumawi sa kanya. Natutunan niyang ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagpapatawad, pagtanggap at paninindigan sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, natutunan ni Willie na ang tunay na halaga ng kapangyarihan ay hindi nasusukat sa ginto o kayamanan, kundi sa kung paano ito nagiging daan para sa kabutihan ng mas nakararami.
Nabaon sa kanyang isipan na ang kasakiman ay laging nagbubunga ng kapahamakan, samantalang ang kabutihan ay nagdudulot ng walang hanggang biyaya. Sa kanyang murang edad, natutunan niya na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pagkakaroon ng pamilyang nagmamahalan at sa pusong handang tumulong sa kapwa. Sa huli, hindi lamang siya naging tagapagdala ng mahiwagang kalaykay. Siya ay naging sagisag ng pag-asa, sakripisyo at pagbabago, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong baryo na kanyang tunay na yaman.